Bumili ako ng apog. Nilagay ko sa mga fly pen at laging basa. Ito lalagyan ko din. Ito sa may mga ipot, kailangan malagyan para hindi dumadami ang bakterya. Kahapon ko yan nilagyan ng apog. Kung saan sila makambay. In-order ko lang ang apog sa Shopee. Nakita ko lang sa isang game farm, naglalagay sila ng apog, lalo na sa may mga ipot. Kaya ayan, ginaya ko para daw mabawasan ang pagdami ng mga bakterya. Yan, nilagyan ko dahil hindi ko sila ngayon inalpasan. At maulan lagi. Nag-iisa siyang nakaalpas. Mailap. Pa-scratch pen lahat. Hindi ko inalpasan. Kaninang umaga umulan ulit. Pagtila, ayan, pinatuka ko muna ang mga cockerels. Nakita ko ang fly pen, medyo putik na ang loob. Kaya nag-iisip ako ng paraan kung anong gagawin ko para matanggal yung putik. Pagkatapos kumain, aalpasan ko muna ang mga cockerels at tatambakan ko ng buhangin ang loob ng fly pen para hindi na maputik. Pagkatapos tumuka ng mga cockerels ay biglang umulan ulit kaya't umakyat muna ako. Narinig ko ang inahin naming nalimlim sa ilalim ng lamesa na kurukutok kaya tiningnan ko, yun pala may napipisa na siyang sisiw. Pag napisa yan, isasama ko muna sa inahin yung mga sisiw para siya mag-alaga sa anak niya. At wala akong paglalagyan ng mga sisiw. Itong nandito sa folding ay pinaghiwalay ko at medyo malalaki na, madami. Hindi ko maibaba yung nandun sa brooder dahil maulan, baka lamigin yung mga sisiw. Kaya nandun lang sila sa brooder. Ang ginagawa ko lang para hindi mag feather picking ay nilalagyan ko ng daon ng malunggay para meron silang nilalaro. Ayan, malalaki na yung nandito sa brooder. Hindi ko pa maibaba at baka lamigin, maulan. Ito namang mga sisiw na naka-scratch pen, medyo nilalamig pa sila pag nababasa ng ulan, kaya hindi ko muna sila alpasan ngayon habang naulan. Pati yung mga babae ay in-scratch pen ko muna, yung mga cockerels lang ang aalpasan ko. Malalaki na rin yung mga cockerels namin, kaya medyo matibay na sila sa lamig. Hindi na sila basta-basta nilalamig kahit nauulanan, kaya aalpasan ko sila para malinis ko rin yung kanilang fly pen. Naaampiyasan kasi ang loob ng fly pen kaya medyo putik na ang loob. Tatambakan ko na ang buhangin mamaya. Malalaki na rin itong nasa folding. Pinaghiwalay ko na sila. Nilalagyan ko lang ng plastic para hindi lamigin. At sikip na sila dun sa isang pinto ng folding. Ito yung mga anak ng yung isa, Lemon 84. Tapos yung isang lalaki, anak ng aming hatch na pullet. Tapos mga babae na yata yung ibang anak niya. Tapos yung dalawa dyan, anak ng ARL. Tsaka nung 2 times winner. Dito naman sa kabila, anak ito ng ARL tsaka nung 2 times winner. Ayan. Karamihan dito lalaki. Hiniwalay ko na. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ako sure kung 5 or 6 ang lalaki. Ayan, hiniwalay ko na sila. May sapin lang para hindi lamigin. Tapos paggabi kinakahon ko lang sila lagi. Katabi lang ng folding ang nililimliman ng aming ARL. Naririnig kong nagkukurukutok kaya tatanggalin ko ang mga shell na napisa na para hindi sikip yung kanyang pugad. Ito namang stag na nabenta na ay hindi pa rin namin napapadala dahil maulan pa. Paid na yan. Tinali ko muna para makapagpagas pa siya ng pakpak. Halos 5 days na rin kasi siyang nasa fly pen. Itong mga cockerels, alpasan ko. Mga babae, kinulong ko muna sa scratch pen tsaka sa ibang fly pen.
Kaya mga lalaki lang alpasan ko. Bibinisan ko din ang fly pen. Kapag kong buhangin. Kaya aalpasan ko muna. Ito lang nag-iisang babae pa ng alpas. At yan, kakaalpas ko lang sa kanila, biglang umulan naman ng malakas. Kaya naisipan ko nang magtambak ng buhangin sa fly pen kahit maulan. Tuloy ligo na. At dahil nga biglang umulan, dali-dali kong winalis ang fly pen ng stag at ibabalik ko ulit ang stag sa fly pen. Napilitan akong magpaulan para maisilong ko ang stag at maliligo na rin ako mamaya pagkatapos kong tambakan ng buhangin ang ibang fly pen. Bago ko tambakan ng buhangin ay winalis ko muna ang mga ipot. Ayan, tinambakan ko ng buhangin ang nagpuputik ng fly pen para malinis na ang kikilusan ng mga cockerels kapag ikinulong ko ulit. Nabasa na ako ng ulan, liligo na ako. Ando na yung mga manok. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. Bye!